Hello again, everyone, and it's a long time na hindi po tayo nakapag-upload sa aking channel. And yes, before we gonna be proceed sa ating pong sa araw na ito, patungkol po sa ating gagawin na pag-uusapan at isa na naman pong paghirap supposed to be dahil po ay lalo pong tumataas ang ating mga unang pangailangan talaga, no? Ang gas saka yung diesel o gasolina diesel. So, ang diesel ngayon ay malapit na almost 130 pesos, di ba? So, sabi nga nila is darating yata pa ito, abot pa ng 150 pesos per liter. Actually ako yung 500 actually is only almost 3 liters na lang. Wow ha. Dati yung 500 ko ay maabot pa yan ng mahigit 9 liters, kulang po 19 liters. Pero ngayon, napakalaking nawala po. Almost sa 3 liters na lang. So, yate alam kung anong gagawin natin ito. But anyway, lalo pong I'm very sorry to tell you this to share with you today, and dahil dyan ay talagang mayroon na naman pong walang katapusan ba ito. But anyway, bago po tayo mag-proceed dyan ay kung hindi pa kayo nagpag-subscribe sa aking channel, Share Your Story Ronnie Harrow Bell, at yes, huwag din kaligtaan na mag-like at mag-comment sa comment section po. Para po lagi ko pong matutukan at o kay malaman kung ano po ang inyong mga opinion din. So, as my part, talagang napakahirap po talaga, no, sa aking side na paano po tayo mabuhay. At hindi po talaga ito madali when it comes of this situation ay halos tumataas. Siyempre natural pag gas na po ang tataas, ay siyempre ay tataas din po ang ating mga pilihin. Well, tanong nga, magkano na ba sa inyo? Hindi natin alam. Although hindi naman parpariyo pong presyo ng bawat gasoline station. Pero almost po talaga ay humigit na 130 pesos na po talaga. At dito naman po sa amin ay kulang-kulang na 130 pesos. So, pagdating naman sa kay Caltex, talagang tumpak, almost 120 plus talaga yan. 130 plus per liter. Piruin mo . So, bakit naging ganito? Nakakalungkot na kasi. Kasi alam nyo, ang problema pa lalo ngayon ay ito po at itong Strait Hormuz at ang isa naman itong Bab el-Mandeb Strait ay saraduan po ng Yemen din. Dahil pong Yemen ay sumama po sa Iran, justified po sa Israel, and at the same time po sa US, na mga kung saan po yung mayroong US. So, ito po yung pinaka-weaponize po talaga nila. Itong baybayin na ito na Strait of Hormuz and the Bab el-Mandeb Strait. So, sana na yung dadaan dyan. Kaya ang gagawin nito ng tulad sa Pilipinas, kailangan po nila makipagsundo sa Iran dahil po ito yung talagang napakadelikado. At wala talagang makakadaan sa pabibili. Although Pilipinas ngayon ay mayroon pong bilan. Katulad po ng I think Malaysia, Thailand, Russia. So mayroon po silang parang hindi sila pagdating po doon. So although I do believe that nakikita naman natin ng Pilipinas po mayroon din po siyang refinery. Pero hindi na tell about that kung ano talagang ang problema sa Pilipinas. Bakit? Sa big question, bakit hindi magkaroon talaga ng ganitong suportahan ang buong kanyang sariling bansa? So, nakakalungkot lang, no? Dahil itong Strait of Hormuz at Bab el-Mandeb Strait ay talagang
sasaraduhan na po itong sa Southern Strait ng Yemen at doon naman po si taas po yung Strait of Hormuz ay saraduhan po ng Iran. Kaya po saan dadaan po ang mga bansa? Di ba? Wala pong dadaanan. Napakahirap po talaga sa sitwasyon ng bawat isa ngayon. At lalo pong lumalala. So actually, hindi po natin alam kung paano po ito gawin. Dahil po sa realidad po ng buhay ay talagang napakahirap po at hindi po natin matutko. At kahit po sabihin natin yan, actually lahat po tayo ay apektado sa mga sitwasyon na ito. So sana mga kaibigan ay subaybayan po natin ito. Pero ano ba talaga ang solusyon, no, na para po padaanin na po dito, no, sa kabilang sa dalawang ilog na ito tulad ng tinatawag po Strait of Hormuz at Rab el Madea Strait. So ito po yung sitwasyon ngayon. Saan po sila dadaan? No, hindi na po Pilipinas ang actually ng problema. Ito na yun ngayon ang mga bagay na talagang matinding crisis mangyari po sa buong mundo, not only for the Philippines. Kaya, ano ba mangyari sa US? Ano ba mangyari sa Iran? Ano ba mangyari sa Israel? At siyempre yung Yemen, Somalia rin. Ano ba mangyari? Magkaroon ba ng Third World War? See? So, hindi lang po sila talaga nagkakagulo. Kahit po sa ibang bansa, no, ay tuloy ang kaguluhan. So, baka ito po magkakaroon ng tinatawag Third World War. Oh no. Pero alam niyo ba kung totoo kung mangyari itong Third World War? At isa pong pinakamahirap, ito pong mitikin ng tao na kailangan na po nilang mamatay kaysa manatili po sa ibabaw ng mundo. Dahil po, wala na eh. Talagang hirap po sila mabuhay. Kaya hanapin po ng kamatayan kung hindi po nila makikita ang kamatayan. Yan, sabi po ng Bible. So now, yan po ang mga bagay na nakikita natin. What is, anong ba ang update? Dahil po ito po yung update ngayon, talagang matindi, hapon pa po ito, o isang araw. No, talagang tumataas ang bilihin. So, hindi natin alam kung paano po tayo babangon kahit kung sinong tao, lalo pa kung nakatira sa lugar kung saan po ay talagang hindi ka pwede magtanim, hindi ka pwede kumuha ng isda kasi wala namang kapunan dyan. Kailangan po talaga bumili ng pagkain, bayad sa ilaw, sa tubig, sa bahay, or lahat ng expenses talaga. No? Dahil po malayo ka sa bundok, malayo ka rin sa dagat. Paano tayo mabubuhay niyan? So ngayon, ito po ating subaybayan kung ano po talaga mangyari sa ating bansa. Okay? So again, this is your story, Ronnie Arviel. At huwag pong kaligtaan mag-like at mag-comment sa comment section ano pong inyong mga salooban. Maraming salamat po sa buong suporta. And I will get back to you to full supported po. Maraming salamat. Slow ng cast, slow ng comment, and I will come back to you. Okay? But remember, subscribing is very important to each other. So God bless, and don't forget to like. Okay? So, share. Alright. So God bless everyone. Bye bye. See you again in the next upload video.